guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung pinaka nakakainisan ko na ugali ng amo ko dito sa bahay? So, yung pinaka naiinis ako is yung mapagbintang. Hindi naman yung totally pero ipapamukha nila sa'yo. Alam mo yung kahit alam naman nila sa sarili nila na sila yung may gawa, pero parang ikaw pa din. So, nung nakaraan, day off ko. Tapos, sobrang lamig nun. And then, kinuha nila ngayon yung blower. Hindi sila dito nag-blower dito sa labas lang nitong kwarto ko. Pinasok nila doon sa toilet nila. Tapos, biglang natanggal, di ba? 3 saksakan yan, nakaganyan. So, 2 yung sa baba, 1 yung sa taas. Yung sa taas natanggal ngayon. Alam nila, kasi di ba? Ginamit nila doon, tapos binunot. O, ngayon, nahulog. Hindi ba nila alam yon? Tapos sinaksak nila dito pagbalik. Sinaksak nila dito, 2 na lang. Pero nung pagkaumaga, patay mali siya sila. Sabi nila, alam mo ba na natanggal yung pangalan, na kulang na yung isang, hindi ko alam kung anong sinasabi niya, kulang ng isang ng isang paa, yung blower, yung saksakan ng blower. Alam mo yung parang ikaw yung may mali? Nagulat ako. Sabi ko, alam mo ba? Ikaw, alam mo ba? Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi. Ano ba yun? Anong kulay yun? Kasi nagtaka ako doon sa CR nila kung bakit may winawalis ako na puti na parang ganto siya, puti. Sabi ko, yun ba yung kulay puti? Sabi kong ganun. Nawalis ko kanina sa sa CR. Sabi kong ganun. Tapos doon na sila nag-usap 2 sa kusina. Parang ako, binunot nga nila eh. Tapos nakita nila, pagsaksak nila doon, 3 pa. Pagbunot, 2 na lang. Sinaksak nila uli dito. Alam na nila na 2. Tapos biglang ganun, ngayon, sabi nila, nag-usap sila sa kusina, tapos sinisi ngayon, tapos nagsabi yung amo kong babae na, kasi kahapon, nilipat, alam mo yung kung hindi ko pa nalaman, hindi ko pa alam na doon sa may toilet, parang naiinis ako pag naalala ko, kung hindi ko pa alam na doon sa may CR nila natanggal, siguro ako yung masisisi, kahit ako naman yung hindi, parang alam mo yung magiging kasalanan mo kahit hindi. Buti na lang kamo, mapagmasid ako. Tapos nagsabi na ngayon, yung amo kong babae, nagsabi na ng totoo. Sabi niya, kasi kahapon, sabi ko, ba't nandun yun sa Kailan ka ba nag-blower doon? Sinabi kong ganun, ba't nandun yun sa sa CR? Ginanon ko talaga. Sabi niya, kagabi, nilipat namin doon kasi sobrang lamig. Di parang, alam mo pala na, pagbunot mo pala, alam mo pala na nalaglag. Tapos ako tatanungin mo, tarantado. Tapos, nag-usap sila sa kusina. Tapos, sinabi ng amo kong lalaki, si madam yung may kasalanan nun. Gumanon siya. Nanahimik na yung amo kong babae. Parang, alam mo pala na nalaglag kagabi kasi pagbunot mo niyan, 3 pa. Tapos kung isasaksak mo siya, na 2 lang, hindi mo siya masaksak ng ganun. Kailangan mo pang tusukin ng lapis, yung pinakataas, para masaksak siya. Kasi nga, yung pinakababaw niyan, yung pinakataas na isang piraso, yun pala yung tumutulak sa parang, plastic sa loob na bababa siya para makapasok yung 2 sa baba. So, ngayon, tinanggal nila yung blower. Sinabi ko sa amo kong babae na, hindi ko masaksak kasi 2 na lang, hindi ko masaksak. Tapos, siya yung nagawa, tinuksok niya ng lapis, yung saksakan. Sabi ko, alam mo pala? Tapos ako yung tatanungin mo kung bakit nasira yan. Tarantado talaga. Ayun yung isa sa mga ugali ng mga dito na ayaw nilang tumanggap ng pagkakamali. Isisisi nila kung kanino nila isising katulong. Next is yung amo kong lalaki. Yung sabon na shampoo, siguro mga sobra 1 litro. Ang laki, mga 1.5. Nasira yung tubig namin. Ngayon, naligo na siya dyan sa CR. Kahit madumi yung tubig. Ngayon, nagalit yung amo kong babae. Pinaulit sa kanya ngayon ang ligo doon sa baba. Kasi nga, kailangan namin maligo doon sa malinis na tubig. Kasi dito madumi. Binit-bit ngayon yung shampoo na sobrang laki. Kinabukasan, patay mali siya. Sabi niya, tawag ako. Alam mo ba kung saan niya yung shampoo dito? Sus, grabe, nainis ako pag naalala ko talaga. Buisit. Kaya ilang araw ko na itong gustong gawin yung content na to. Talagang hindi ko lang kasi nga nandito sila paggabi, hindi ko matsyempuhan. Sabi ko, iniwan mo kagabi, binit-bit mo. Kasi nga, naglilinis ako kada umaga dyan sa CR ko eh. Alam ko talaga kung may nawawalang gamit. Sabi ko, binit-bit mo kagabi doon sa baba, naligo ka, hindi mo na binalik. Di ngayon, pinagalitan na siya ng amo kong babae. Kasi nga, bago-bago pa yun,
kakabukas lang. So, ayun, wala siyang nagawa. Alam mo yung mga bagay na hindi ikaw yung may gawa, tas ikaw yung tatanungin, tarantado talaga. Kahit yung mga nasisira dito sa bahay na hindi ko naman alam, buti na lang kamo nung nakaraan, nasira yung lababo, yung sink namin, yung amo kong babae yung may gawa. Kung ako, masisisi na naman ako kahit hindi. Tapos yung sa kusina, nasira. Tapos wala siyang maturo na rason na ako yung nakasira. Kasi nga, wala naman talaga. Sinasala ko naman yung sink namin, nagbara eh. Ayaw bumaba ng tubig, sobrang hina, kaya nireklamo ko. Tapos ngayon, nung tumalsik, ang pinaayos eh. Pinaayos, tas tumalsik. Ngayon, puno na naman yung kusina ng dumi. No, yung mga nagbara na kung ano-anong maitim, tumalsik ngayon lahat. Ngayon ang mga siguro mga 5 hours akong naglinis sa kusina kasi kinuskus ko lahat. Ay, grabe yung buhay ko talaga dito. Yan yung nakakainis, yung hindi mo kasalanan pero ikaw yung magiging kasalanan. So, sa bata lang ako hindi talaga nagpapatalo. Sa mga amo ko, numarason din ako. Ayan. So, ano pa ba yung nakakainis nila na ugali? Yung kuripot. Alam nyo na yan. Lahat dito ng Chinese, kuripot. Wala namang matino eh. Next is yung kapag holiday mo, masama yung loob nila, parang nakasimangot ba? Gustong-gusto nila yung wala kang holiday, yung patay-patayan talaga yung trabaho mo. So, nakakainis pa na ugali nila is yung mga dugyot-dugyot nila, tapos pag nakita nila yan na hindi mo nalinis, ikaw, kasalanan mo na naman yung mga bulbul nila ngayon, na naiwan sa kung saan dumikit yan, tapos hindi mo napansin, kasi ikatulong ka, ikaw yung may mali. Kaninang buhok to? Ganyan kataas yung bulbul ko, nagsishave ako, mahiya naman ako sa'yo. So, yun, yung mga common na mga kasalanan na pinapasa sa'yo, mahilig silang magbintang, ganun yan sila dito. And yun nga, yung ibang mga amo is, ka pa talaga, lalagyan pa yung gamit mo ng ng kung ano-ano dyan na pagbintangan ka, na ninakaw mo. Ewan, nagbukas na yung CCTV doon sa kwarto ng amo kong lalaki. Hindi ko lang alam kung bakit. Parang, siguro nung nakaraan, pumasok siya sa CR, pumunta ako doon, naglinis ako sa kwarto ng amo kong lalaki, parati yun yung tinatambayan niya kapag nandito siya sa bahay. So, minadali ko, hindi ko tinapos. Narinig niya siguro, nakakarating ko lang doon, tas biglang umalis na ako kaagad, parang hindi ako naglinis. Nilagyan niya ng CCTV ngayon para iniisip niya siguro pag may CCTV, patay-patayan na ako magtrabaho doon. Hindi niya alam, ganun pa rin yung trabaho ko, may CCTV o wala. Magreklamo siya kung magreklamo siya. Wala naman akong pakialam. Naku, nahuli ko yun siya nung nakaraan doon. Suma talaga yung tingin ko sa kanya. Alam mo yung cabinet sa taas, inabot niya, tas ginanon niya, Ginanon niya. Nakaganyan siya. Ngayon saktong pag pagpasok ko, alam mo yung pagbungad ko, pag nakita ko siyang nakaganon siya, tas tumingin siya sa akin. Tinginan kaming dalawa yung mukha. Nagtaka ako kung bakit nakaganon siya. Siguro, ginaganon niya, chine-check niya. Simula nun, hindi na yan siya nagpapahuli sa akin na nag-check siya ng kung ano-ano. Kala mo naman, hindi siya katulad ng amo ng matanda. Pag yung matanda nakapansin ng madumi, nagbubunga nga siya, pinipigilan niya. Alam niyang madumi, hindi niya ako masita-sita kasi nga, malaban din ako, sinabihan ko nga yung bata eh. Sabi ko, kala mo ba, pagka umalis ako dito, may tatagal? Sabi ko talaga sa bata. Tsaka, marunong ka ng mga paglilinis? Ginanon ko talaga yung bata. Kasi nga, nung nakaraan, yung bata doon sa kabila, sa kwarto, sa bahay ng matanda. Kinuha ngayon yung mga unan doon sa sopa. Syempre, maglaro kami, kasama namin yung mga unan, hindi pa naman bahay namin, baka magalit sila ba? Kaya sabi ko sa bata, ipaalam muna natin. Ayaw, nagalit. Tapos sabi ko, saglit lang, magpapaalam mga muna. Sabi ko ganun, lumabas ako ngayon. Tapos biglang sumigaw na yung bata. Ang dami na sinasabi, you are a very bad helper. Ano pa yung mga sinabi niya? Basta puro helper yung dulo. Tumingin, tinawag ko yung amo kong babae. Tapos sabi ko, tatanungin muna namin. Baka baka mamaya bawal pala yan. Tapos biglang nilaro namin dito. Tapos sabi ng amo kong babae, okay naman daw. Sabi ko sa bata, sa susunod, mag-ask ka ng pahintulot, permission muna. Sabi ko ganun. Tapos sabi ng nanay, oo nga, ganun, haya, gumanon yung nanay. Sabi ko, sinabihan niya pa ako na you are a very bad helper. Sabi ko, sa susunod, pag marinig ko pa yan, sabi ko sa'yo. Ginanon ko talaga yung bata sa harap ng amo kong babae. Kaya talagang yung time na yun, sabi ko sa nanay, parati yan siya nagsasabi ng you are a bad helper. Parang ang sama-sama ko, ginanon ko talaga. Talagang napikon talaga ako nung time na yun. Tapos, alam ng amo ko na na, alam mo yung kunting ganun lang, pwede na akong sumabog. Kasi nga, wala. Okay na ako.
Parang sa isip-isip ko, parang nag-aantay na lang, alam nyo guys, nag-aantay na lang ako kung kailan ako sumuko dito, na yung masabi ko sa sarili ko na ayoko na, pagod na ako, para titigil na ako. Yun na lang yung inaantay ko talaga, na mapuno ako talaga. Tapos sabi ng amo kong babae, sa susunod wag ganun, sabi niyang ganun. Tapos yung bata na nahimik, tapos umalis yung nanay. Pag alis ng nanay, dakdakan ko yung bata. Sabi ko sa susunod na marinig ko yan, ayaw na ayaw ko marinig yung ganyan. Sabi ko, pag ikaw sinabihan ko na ikaw yung pinakamasamang bata sa balat ng lupa, ginanong ko talaga, masama? Sabi kong ganon. Gusto mo marinig yan? Sabi kong ganon sa bata. Tapos yung nanay, maya-maya, pumapasok doon sa kwarto kasi sinasarado namin. Alam niya na dinadaldalan ko yung bata sa loob, di ako makamove on. Tapos pumapasok siya paunti-unti. Alam niyo yung ano, yung nakaupo kami, tapos bigla magugulat ako. Pupunta siya doon, sabihin niya, okay, 30 more minutes to play. Ganon. Tapos maya-maya na naman, okay, 25 more minutes. Alam mo yung inaano niya kung sinasaktan ko yung bata, kung anong ginagawa ko sa bata. Buti na lang, basta sinasabihan ko lang yung bata, sa susunod, ikaw na maggawa lahat ng mga gawain dito. Iasa ko yan sa iyo lahat. Sabi kong gano'n sa bata talaga. So, ayun lang. Alam mo yung naiinis ako, alam mo yung, grabe na nga yung pagod mo, ang aga mo magising, tapos sila parang mga walang konsiderasyon. Mga buraot pa nga, hindi pa nga marunong magbigay ng pagkain na matino. Ako pa yung bibili ng pagkain ko para mabuhay ako dito. Tapos ganun pa yung gagawin sa akin. Lakas ng mga loob. Ba't kukuha ng katulong kung di naman kaya? Buisit. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Na-share ko lang. Nainis ako.